back po sa ating palatuntunan. Speaking of Mary, ito pa rin po ang inyong lingkod, Father Melvin Castro. Brother Veron Dizon po. At si Smara Parahas. At tayo po ngayon ay tutungo sa ika-4 na dogma ukol sa mahal na Birheng Maria, ang Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ano ba? So mapapansin natin na dugtong-dugtong yan mula sa kaniyang pagkakahirang Mother of God. So dahil siya ay Mother of God, siya ay Immaculate Conception. Dahil siya ay Immaculate Conception at walang concupiscence, tendency to sin, and because of her own virtue and effort, by the grace of God, she remained perpetually virgin. At dahil siya ay pinanganak at nabuhay na walang corruption of sin, God will not allow her in her death, if ever she died, na makorrupt siya ng sin. Not her body and not her soul. And therefore, God, at the end of her life, earthly life, brought her to heaven, body and soul. Okay? So, kailan nga itong definition ng dogma? It's a dogma po, Actually, Father, nakakatuwang mabasa yung kailan yun dineclare. November 1, 1950. Right. Intentional yung November 1, All Saints Day. Sanay lang tayong Pilipino na sementeryo yun, All Saints Day, a solemnity. Dahil ang context ay si Mary is now in heaven, body and soul, with all the angels. So, binigay sinadyang inilabas yung papal document ng solemnity ng All Saints Day. Actually, Father, yung title nga nung aklat na nilabas ng simbahan, yung Munificentissimus Deus. Siguro yun, yung kaninang usapan, Father, natin na bakit siya magnificent God? Because siguro yung karangalang ibinigay niya sa ina ng Diyos. Yun malamang Right, from para the beginning until the end. to her conception, in her entire life, and finally, at the end of her earthly life. Now, bigyan muna natin ng kaunting clarification, kasi hindi sinama sa dogma ang pag-define kung namatay si Mary sa katawan. Silent doon ng dogma. Dalawa yung schools of thought. Yung one school of thought is the school of thought subscribed by Pope St. John Paul the Great. Namatay siya. And there's no problem with that. Dahil mismong si Kristo Jesus ay namatay. Yung another school of thought, ito yung Eastern churches, yung familiar tayo at paborito ko, dahil tulugin ako na, dormition. Natulog lang ang mahal na Birhen. Di siya namatay. That in her dormition, nung natulog siya, at tapos na ang kanyang buhay na makalupa, dinala siya sa langit. Ito yung malaking pinagkaiba ng ascension into heaven ni Lord. Siya'y pumanik sa langit by His own power as God. Si Mary, she was taken into heaven. Meron ngang isang drawing dyan o painting na medyo cute, pero of course hindi ganun ka-accurate. Yung natutulog siyang bit-bit siya ng cloth ng mga anghel, Of course, hindi ganun yun, It's the Lord. Of course, angel, para makitang dinadala siya sa langit, but it is by the power of God. Dahil on her own, she could not do that. She is not God. But yun nga, yung fidelity ni Mary, from the start of her life to the end of her earthly life, she was brought to heaven, body and soul. Actually, Father, siguro ang ganda ring pagnilayan natin na bakit siya dinala? Bakit siya lang? Totoo pong hindi siya nagkasala, wala siyang inclination sa sin. Sa mga martir, na they remain faithful to Christ, their master and teacher. That's why, bago sila mamatay, ay nagkakaroon sila ng vision.
nagpapakita si Kristo, nagpapakitang mahal na Birhen, just to console them. Right. But, hindi lang si Mary ang body and soul, ha? Of course, si Christ. Then, believe it or not, meron sa Bible, the prophet Elijah, nung siya'y sinundo ng chariot of fire, naalala nyo, then bumagsak yung damit niya na sinalo ni Elisha, yung successor niyang propeta. So, hindi imposible. Hindi, to put it in a negative way, in a positive way rather, nasa Bible ang example na si Prophet Elijah dinala sa langit, katawan, at kaluluwa. Yun ang mas maganda ring sagot natin po, no? At paliwanag, bakit iniakyat ang mahal na Birhen? Totoo siyang hindi siya nagkasala, ipinaglihing walang kasalan. Kung nagawa ng Diyos na si Elijah ay iakyat sa langit, mas lalo't higit na gustong-gusto ng anak, ikalawang persona ng Santissima Trinidad na iakyat din sa langit ang ina niya. Because logically, God would not allow her body to be corrupted. Kasi ang kamatayan ay, di ba sabi ni St. Paul, the wages of sin is death. Si Lord, dahil inako niya lahat ng kasalanan. The case of the Virgin Mary, wala siyang kasalanan. Wala siyang iaako rin, inako na ng anak niya. So, totally walang sin. So, logically, posible rin na hindi siya, hindi siya namatay, kundi natulog. Pero Father, so ibig niyo pong sabihin, alam po kaya ng Birheng Maria na siya ay kukunin at iaakit na sa langit nung araw na yun? Again, sa writings ng private revelation, she knew. Alam niya beforehand. Kaya nga isang tradition ay pinatawag niya lahat ng apostoles. Again, may late. Ilaan niyo sino? Nasa Bible, alam mo. Yung wala kay Lord. Si Thomas. Again, talagang late comer si St. Thomas. Yun ang isang tradition, wala siya. Nawawala na naman siya. So, as a consolation, again, pinakita yung tomb, doon nila na-discover, wala yung body ni Mary. Now, where did it occur? Dalawang schools of thought. One is Jerusalem, ando doon ng Dormition Abbey, run by the Benedictines, malapit sa Mount Zion. Another tradition ay nasa Ephesus. Remember si St. John, remember si St. John at the foot of the cross, Christ entrusted him to Mary and Mary to him. Then ang sabi is, from that day on, he brought her home. Remember, nag-exile siya sa island of Patmos, etc. At namatay siya sa Epheso. Merong isang tradition sa Epheso, modern-day Turkey, andun. May isang tradition andun ng simbahan kung saan yun yung original na bahay kung saan nabuhay at nagdormisyon at inakyat sa langit ang mahal na Mary. At sinasabi, Father, din ng inang simbahan na ang pagdarasal, ang rosaryo ay isang dasal na nakasento kay Kristo. Pero bakit naroon yung ikaapat na misteryo ng luwalhati, ang pag-aakyat sa mahal na Birhen at ang pagkukorona sa mahal na Birhen bilang reyna ng langit at lupa. Kung titignan lamang natin ang mahal na Birhen per se, we will be misled. Mamimislead tayo. One, dapat din nating alalahanin na hindi siya umakyat. Inaakyat. No? Pangalawa ay, bakit siya iniakyat? Because he remained faithful. Right. The Immaculate Conceived hanggang sa huli, no? Nabuhay siyang banal. Kaya doon natin makikita na dapat sana nating makitang mga Katoliko at yung mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, hindi sariling kapangyarihan ng mahal na Birhen ang nag-akyat sa kanya, kung hindi ang pribilehiyong natanggap niya sa may kapal. Right, no? Mga teachers kayo, no? May paborito kayong, ito'y joke lang, huwag niyong masamain. Ano nga yung nangyayari sa ano yung mga benefits na pag diniklara ngayon pero effective noon pa? Anong tawag doon sa mga
retroactive, di ba? Thank you. Retroactive, di ba? Retroactive na tumaas ang sweldo, etc. Yun ang case ni Mother Mary. Si Kristo, namatay ng 33 AD. Pinanganak na niya. Pero yung merits, the merits of His crucifixion and resurrection was affected. It was applied to Mary retroactively. So si Mary kailangang iligtas. Pero dahil beyond space and time ang Diyos, yung merits ng passion and death and resurrection of the Lord in-apply at the moment of her Immaculate Conception. So talagang nagta-time travel. Yung merits ni Lord, in-apply kay Adan at Eva, kay Moises, kay San Jose, hanggang sa atin. The past, the present, and the future. For that reason, sinabi sa aklat sa Hebreo, the letter to the Hebrews, Christus ieri, hodie, et semper. Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. Kaya niyang i-apply. And in the case of Mary, she was redeemed even before she was born. Even before the actual crucifixion, in-apply yun. Kaya siya Immaculate Conception. She was not exempted to be redeemed. In fact, the church considers her as the first disciple. Wala pa yung mga apostoles, siya ang unang tagasunod ni Kristo. Isa pa, Father, no, sa aking sariling opinion lang. Pag pinapaliwanag ko ang assumption ay ikaw yung may nanay ka, nakasama mo sa hirap at ginhawa, itinaguyod ka hanggang matapos. Ngayong natapos ka na, hahayaan mo ba ang nanay mo na iiwanan mo sa dating bahay na nakakuha ka ng bahay? Precisely hindi. Ganon din si Kristo. Bilang, kumbaga, dahil ina niya yan, na ngayong nandoon na siya sa kanang kamay ng Ama, imposibleng hindi niya kukunin yan. Nanay niya eh. Right, no? Saka consistent again. Ang relasyon, nabanggit natin ito some time ago, ang relasyon ng mag-asawa, mawawala yan sa kabilang buhay. For the very nature ng husband and wife, for procreation of children, at yung immortality nila through childbearing. Dahil immortal na tayo sa kabilang buhay, no need for husband and wife relationship, no need for procreation. Not in the case of children and parents. Perpetual yan. Hindi yan mabubura. Mabuhay at mamatay at muling mabubuhay tayo. Ang ina natin, ang anak tayo. Ang tatay natin ay tatay natin at anak nila tayo. Be it in this world or in the world to come. Mawawala yung emotional attachment, lahat ang reference sa Diyos, pero andun yung relationship na yun. And therefore, the mother and son relationship of Mary did not end sa lupa nung pinanganak niya. Hindi. Hanggang yan. Nanay siya ni Kristo. And imagine, no, ito'y a medical breakthrough ngayon. No? Hindi ko masabi yung detalye-detalye, but ang sabi ngayon ng mga OBGYN, yung mga nanay, nanganak at nagbuntis, pag pala ang nanay ay nagbuntis at nanganak na, may iniiwang chemical compound or elements yung sanggol sa nanay para mapabilis ang recovery niya. Imagine niyo ngayon, in the case of the Virgin Mary, ano ang iniwan ni Kristo sa katawan at kaluluwa ng mahal na Birhen that enabled her precisely to remain perpetually virgin and to assume into heaven. Siya'y ninorish ni Mary physically, spiritually, morally, and as a child, a true child of Mary, ninorish din niya si Mary. And it's now his turn, kumbaga,
to honor her in heaven perpetually. And God, as I said, hindi niya iaalaw na makurap ang kanyang madikay, mabulok ang katawan at kaluluwa ng kanyang nanay dahil for all her life, body and soul, inalay niya. For that reason, again, logically, kaya nga at the end of the world, kapag bumalik si Kristo sa lupa, marireunite. Kaya nga sinabi, I believe in the Holy Spirit, the resurrection of the body and the life of the world to come. Magre-reso. Bakit? Dahil nung tayo'y nagkasala, katawan at kaluluwa. Nung tayo'y gumawa ng mabuti, katawan at kaluluwa. Therefore, kung may paparusahan sa eternity, katawan at kaluluwa. At kung meron namang gagantimpalaan for eternity, katawan at kaluluwa. That is the case of the Virgin Mary, and that will be our case. Kung bakit balang araw, magre-resurrect ang body and soul, magsasama muli. Hindi parang zombie na napapanood natin. Glorified state. If we are meant for heaven, glorified state, like angels. Pero kung sa impyerno, yon mukhang zombie talaga. Sunugin ka perpetually dun sa impyerno. Katawan at kaluluwa. Yan ang dignity at integrity natin bilang tao. Hindi kumpleto ang pagkatao natin kung kaluluwa lang. Kung spirito lang, anghel yan. Kailangan katawan at kaluluwa. Yan ang integrity ng tao. Kaya pag humiwalay ang isa, ang kaluluwa, namamatay ang katawan. Yung katawan lang. So, kailangan magkasama yan. For that reason, tayong mga Katoliko, meron tayong funeral rites, Christian burial rites. Kasi ginagalang natin ang katawan na yan, naging templo ng Espiritu Santo, at sa wakas ng panahon, mabubuhay magmuli. Ganon din ang ating, kung bakit ang tawag natin sa Spanish ay Campo Santo. Sementeryo. Sapagkat, iyan ay banal na lugar. Magre-resurrect lahat yan balang araw. Kung bakit binabasbasan ng bangkay, iniinsensuhan pa nga kinikilala natin na naging banal ang katawan at ang kaluluwa, magkahiwalay nga lang sa oras ng kamatayan, pero magsasamang muli. Sa case ni Virgin Mary, hindi naghiwalay. Hindi na pinabayaang maghiwalay pa. Natulog na lang. At inakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Dogma yan. Ilang dekada na rin, Father, na nabalitaan kong marami sa generation 10 years ago, more than 10 years ago, na hindi na naniniwala sa langit kasi hindi nga nakikita, and even sa hell, hindi na nakikita. Itong assumption siguro, Father, itong dogma ng assumption is a clear manifestation that there is life after death. At ito yung, sabi nga ni Kristo dun sa mabuting balita, mauuna na ako, ire-ready ko yung mga rooms doon bago ako bumalik. At ang una sigurong kung dito sa lupa, ang unang nagkwarto. Mayroong unang reserve yung room ay ang mahal na Birheng Maria. Mabalik ako doon. Sa Tagalog yun ang translation. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Hindi sa English or in Latin. In my Father's house, there are many mansions. So wag yung isipin na parang, ay hotel na, ano na yung gusto ngayon? Condominium units na, may mga units. Hindi units, talaga? Mansions. So, tahanan within the tahanan. And, well, we can only imagine the rightful place of the Virgin Mary. Her rightful place. Na siya yan. And then, dahil wala ito sa dogma, sa fifth glorious mystery, she was crowned Queen of Heaven and Earth. Again, wala man yung salitang Heaven and Earth as being her Queen. Very biblical. Why do we say that? Sa Old Testament, yung mga unang hari ng Israel ay polygamous. Marami silang asawa. Concubine.
Hindi pwedeng yung asawa ang reyna. Magpapatayan yan. Parang teleserye, patayin mo hanggang walang matira. Kaya ang tumatayong reyna, yung nanay. Yung nanay nung hari ang reyna. Kaya queen mother. So nung hari si Saul, yung nanay niya. Nung hari si David, yung nanay niya ang reyna. Nung hari si Solomon, yung nanay ni Solomon na yung asawa ni David, no? Isa sa mga asawa niya, pero dahil siya ang nanay ni Solomon, siya yung reyna. Therefore, kung si Hesus Kristo ay ang hari, sino ang reyna? Ang nanay niya. By Bible yan, ha? By Jewish tradition yan. So rightfully, we call her Hail, Holy Queen, Mother of Christ. Hail our life, our sweetness, and our hope. Doon din natin sinabing, yun nga, di ba yung kino-question ng iba? Bakit natin tinatawag, Hear our life? Di ba si Lord ang I am the way, the truth, and the life? It's a poetic way of saying, dahil siya ang naging vessel ng life, she's life. She's our life because through her, we receive life itself. It does not mean siya yon bilang end. No, si Kristo lahat yan. Everything, as you insisted all along, no? Insist all along, in relation to Christ. In relation to Christ. Hindi pwedeng paghiwalayin mo yan. Mary, and referring ourselves to Mary without reference to Christ will be totally nothing. It's always Jesus and Mary. Always Jesus and Mary. And itong assumption na ito, it's a solemnity every August 15. A dogma na hindi ganun sineselebrate natin, no? Unlike Immaculate Conception, the Holy Day of Obligation, or the Theotokos, Holy Day of Obligation. Yung dalawa, hindi masyado, ano? Well, again, understandable dahil ang punot dulo, she was assumed into heaven because she remained perpetually a virgin. She remained perpetually a virgin because she was conceived without sin. She was conceived without sin because she was chosen to be the mother of God. Doon nagsimula lahat yan. Theotokos. Then from there, kung magkakaroon mang Marian dogma someday, who knows, ititrace mo ulit lahat yan. Because she was chosen to be the mother of God. No other privilege greater than that. Ang tawag nga nung sa dogma na yan is the singular privilege given to Mary alone. Walang ibang makakapag-claim na siya'y ina ng Diyos. Siya lang yan. Then from there, all the other so-called Marian privileges from our point of view. But from the point of view of God, they are necessities. They are logical necessities. Hindi yan parang garnishing. Pwedeng meron, pwedeng no. Sa tingin ng iba, no, yung parang, pwede namang walang ganyan. No, in the case of the Virgin Mary, these four Marian dogmas is a fruit of one after the other. Logical consequence ng bawat isa. Hindi mo pwedeng sabihin, pwedeng wala, no? Hindi pwedeng wala eh. It's a natural consequence. Ancillary, corollary sa kanyang pagiging ina. At Father, kumbaga, sa panahon ngayon, ano pang connection ng assumption na yan sa buhay natin? Napakatagal na panahon na nangyari. It means a lot. It has many, kumbaga, inexhaustible meaning sa panahon natin. Una, we're pilgrims on earth. Right. No? We do not end here. Tulad ng mahal na Biren, that despite the fact she is the Immaculate Conception, isa rin siyang pilgrim. No? Na ang naging hantungan niya, ang naging wakas ng kanyang paglalakbay ay ang langit. Tulad din natin, no? Na wag nating kalimutan na itong mga dogmang ito, itong assumption, dogma of the assumption, ay walang connection sa buhay natin. There is. Naglalakbay tayo sa buhay.
Ngunit kung ang paglalakbay nating ito ay palaging nasa biyaya ng Diyos, kasama ang Diyos, katulad ng mahal na birhen, sa langit din ang tungo natin. Kaya nga di ba sa Hail Holy Queen, and after this, our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. Where sa Latin, no, viatores, we're pilgrims. We're pilgrims. We are not meant for this world. Hindi ibig sabihin maging irresponsible tayo, ha? Maging mahusay tayong stewards of God's creation. But let us not forget, it does not end here. It does not end here. Our feet firmly on the ground, but our hearts set on heaven. Yan ang mga tagasunod ni Kristo. At kung totoong deboto tayo ng mahal na Birheng Maria, palaging malinaw sa isip natin yun. Our feet firmly on the ground, but our hearts set on heaven. And para sa akin, Father, no, to understand Our Lady is to look at Jesus always. Always. Because it will not, parang hindi niya tayo ililigaw, no? Na kung nakatingin palagi tayo kay Kristo, ngunit ang salamin ay ang mahal na Birhen, hindi tayo maliligaw at mas maiintindihan natin bakit tayong mga Kristiyano Katoliko ay puno ng paggalang, puno ng pagmamahal sa mahal na Birheng Maria. Right, no? Sabi nga ni San Bernardo, Saint Bernard, no? In reference to the fishermen, mga namamangka, na wala pang compass nung araw, they will always, ang point of reference nila, the northern star, no? So sabi niya, look upon the star and call upon Mary. So yun ang gawin natin palagi. Our point of reference is Mary, because Mary is our point of reference to Christ. Ito po muli ang inyong mga naging lingkod, Father Melvin Castro. Brother Veron Dizon. Sis Marjorie Parahas. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Hanggang sa susunod po at pagpalain kayong lahat ng poong may kapal.